Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon po March 4 taong 2025. At ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Shiba Inu at mapapansin po natin na patuloy po siyang naglalaro. Ayan, patuloy pong naglalaro ang kanyang market price dito sa loob ng isang napakahabang descending wedge pattern na binubuo po ng dalawang kulay puti na linya. Ayan, matagal-tagal na po siya. Nag-umpisa pa nitong mga nakalipas na nitong mga buwan ng December. Ayan, hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung magkakaroon man siya ng breakout ay sa tingin ko ay mataas-taas ang maaari niyang akyatin dito. Ayan, maaari po niyang base sa ating pattern na ito ay maaari po niyang balikan ang presyong 40 digits 3222. Ayan. Ngayon sa kasalukuyan ay nakakaranas na rin ng pagbagsak itong si Shiba Inu kasi ang buong crypto market, particular po si Bitcoin, ay bumagsak na rin. Ayan. Kahapon ay bumuo po siya ng isang malaking bearish candlestick. Ayan, kung saan ay nagpakita po ng pagkabigo na tagusin or basagin yung ating major resistance dito. Pero yung mas pinakamahalaga po talaga rito ay sana ay mabasag niya yung upper portion ng ating pattern dito. Kasi yung pag nabasag po talaga yan ay isang matinding price surge ang maaari pong maganap kung sakaling nangyari yan. Pero ngayon bumagsak po siya at ayan, ngayon ay yung sasalo po sa pagbagsak ng market price ni Shiba Inu ay isang support zone. Ayan, ito po yung matibay na support zone na sasalo sa pagbagsak or pipigil sa pagbagsak ng Shiba Inu. Maliban po dyan is yung lower portion ng ating pattern dito. Kung sakaling nabasag naman yung lower portion ng ating pattern na ito, is mai-invalidate po ang ating pattern na ito. Kaya, ayan. Ngayon ay sa tingin ko is dahil mas nakakalamang, patuloy pa rin pong mas nakakalamang ng ang mga bears or ang bearish momentum is mataas po ang chances na mukhang magko-consolidate po itong market price ni Shiba Inu patuloy po dito sa loob ng ating pattern na ito or dito sa ibabaw ng ating support zone na ito. Pero hindi po tulad ng dati. Ayan, katulad nitong mga nakarang araw, which is malaki yung sukat ng ating hazard indicator. Medyo lumiit po yung sukat niya. Kaya yan po yung nagpapakita na medyo nang hina yung ating bearish momentum. Ayan. Yung ating QQE mode indicator naman dito sa ibaba ay ayan, nagkakaroon siya ng nagpapakita po siya ng gray na QQE bars. Ayan. Ibig pong sabihin niyan ay ayan, nagkakaroon po siya ng indecision. Kaya ayan. Ngayon ay masasabi ko lamang po na ayan, babagsak po itong si Shiba Inu kung sakaling mabasag yung lower portion ng ating pattern na ito at maaring at maging yung ating support zone na ito. Pero sa tingin ko is mababa po yung chances na mangyari sa ngayon yan base sa kasalukuyang mga indicators natin kasi wala po siyang gaanong sapat na bearish momentum. Although maski bearish po siya, pero mahina pa rin po siya. Kailanganin po niyang pagdating dito sa ating hazard indicator ay kailangan po niyang tumaba. Yan, kailangan niyang magkaroon ng matabang pangangatawan. At least ganito yung size. At least ganito po yung size na kanyang ipapakita. At kung pag nangyari po yan ay dyan ko po masasabi na may posibilidad na may kakayahan siyang basagin yung ating support zone na ito maging yung lower portion ng ating pattern na ito. Syempre dapat sasabay din yung mga QQE bars natin dito na magkakaroon siya ng QQE bar formation na mga QQE bar na malalaki ang sukat. Kaya ayan, pero sa ngayon is wala pa tayong gaanong nakikita na lumalakas na bearish momentum. Kaya ang nakikita ko po rito ay possible na magpapatuloy po siya sa pagko-consolidate dito. Ayan. Ngayon kung mapipigilan po ng support zone natin yung pagbagsak ni Shiba Inu, yan. At kung magpapatuloy po siya sa pagko-consolidate
dito, possible na baka dito siguro siya magkakaroon ng breakout dito banda, kung ipit na talaga, possible na dito na siya magkakaroon. Mga yan po ay mga nasa kalagitnaan ng buwan na ito or malapit sa katapusan. Kaya yan, possible dyan na po siya magkakaroon ng breakout. Ngayon ay update po natin ito, kulay green. Ayan, masasabi ko lamang po na ayan, possible po na aangat itong si Shiba Inu. Ayan, kung magagawa niyang balikan, in case na aangat po siya, is aakitin niya yung upper portion ng ating pattern na ito or yung ating major resistance dito. Yan po yung mga matitinding harang dito sa itaas na kailangan pong basagin ni Shiba Inu. Ayan. Pero ayan na rin po yung binabantayan natin dito. Basta kung sakaling mabasag po ni Shiba Inu yung dalawang harang na ito, major resistance at saka upper portion, masasabi ko mataas ang chances na dito na po makakabangon ang market price ni Shiba Inu. Pero sa ngayon ay ayan pa rin po yung aking mga kasalukuyang projections, kung saan ay sa mga projections na ito ay mas mataas po ang posibilidad na ito ay magkakaroon ng patuloy or makakaranas ng patuloy na consolidation dito sa loob ng ating descending wedge pattern na ito at saka ibabaw ng ating support zone na ito, unless na may magkaroon po tayo ng isang balita, isang positibong balita na gugulat sa atin na siyang magpapagalaw sa market price ni SHIB. Ayan, para sa mga bago lamang po rito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.